Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rudy dito sa ating dulang Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Sinabihan ako ni inay na huwag na namin ibalik ang napulot kong pera. Pero hindi kami po hinintay sa gusto niyang mangyari ni inay. Pinagalitan si inay, kaya walang magawa. At hinanap namin ang may-ari, pero hindi namin nalandan sa kanilang bahay. Kaya naisip namin na magpunta lang ng presinto. At ang sabi ng nakausap namin pulis ay nandun sila sa kotse. Kaya sinundan namin sila tayo. Patay na namin doon ay kaagad na ako'y pinusasan ng pulis. Huwag naman po, sir. Huwag naman niyo akong hulihin. Wala po akong kasalanan. Sir, walang kasalanan ang anak ko. Magpapaliwanag kami. Makinig naman kayo. Doon na kayo magpaliwanag sa presinto. Halina kayo doon. Hayop kang lalaki ka! Magnanakaw ka! Miss, bakit mo naman sinampal? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Isa kang magnanakaw! Magnanakaw! Isaoli mo sa akin ang perang ninakaw mo! Ibalik mo! Dahil kailangan ko yan! Pambayad ko yan! Sige, sumama ka ng maayos. Kung hindi ay masasaktan ka lang. Sige na. Sige na anak. Sumama tayo sa presinto para wala ng gulo. Alin na kayo. Dalhin nyo. Huwag mo naman ako itulak. At sasama ko lang matiwasi sa presinto. Kailangan na mabulog ka sa bilangguan! Hayop kang magnanakaw ka! Hayop ka! Hayop ka! Talagang hindi ko ninakaw yan, ma'am. Palabas ako ng ospital noon nang makita ko nahulog ang pitaka ninyo. Tinawag ko pa nga kayo noon, pero hindi nyo na narinig. Kaya pinulot ko na lang para maisauli ko. Dahil nakita ko po yung address ninyo. Doon sa ID na kasama. Kaya pinuntahan namin kayo sa bahay ninyo. Ganyan pala ang nangyari. Pero pasensya ka na, iho. At maraming salamat. Dahil ikaw ang nakapulot. Kung iba, nako, hindi ko na mababawi pa ang pera. Salamat sa malasakit mo, iho. Ay, walang anuman po yun, ma'am. Ang akala ko kasi may pasyente kayo doon sa ospital. Kaya isasauli ko sana. Baka importante yung pagkakagastusan ninyo. Sorry sa'yo, kuya, ha? Nasampal tuloy kita. Sorry, hindi ko alam na ganun pala. Na nahulog ni mami ang pera. Walang problema. Naiintindihan ko naman may dahilan kayo kung bakit mo ko sinampal. Ako pala si Melba. Alam mo, talagang kailangan ko ang pera na yun pambayad sa aking pagre-review ng nursing sa susunod na linggo. Pero pasensya ka na ma'am. Dahil nabawasan ko ng 3,000 yan dahil pinambayad namin din sa ospital. Kasi nakagatang aso yung itay ko. Ganun ba? Ayos lang. Dahil hindi naman lahat ng perang ito ay ibabayad ng aking anak. Babayaran ko na lang po yun, ma'am. Kapag nag-ali na po kami sa mga pananim namin sa bukid. Hayaan mo na yun.
tulong ko na lang sa inyo. At kunin mo pa itong karagdagang 2,000. Naku, ma'am, huwag na ho. Nakakaya na po sa inyo. Kunin mo na. O, sige. Magagalit ako sa'yo. O, eto, kunin mo. Para may pabili ko ng gamot ng itay mo. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. O ano, Rudy? Naisauli na ba ninyo ng itay mo ang perang napulot mo? Opo, inay. Muntik na akong makakulong eh. Akala nila ninakaw ko. Kaya pinusasan pa ako. Ano? At ipinaliwanag mo ba ang nangyari? Kaya naintindihan ka nila? Opo, inay. Sinabi ko na wala akong kasalanan. At naniwala sila dahil kasama ko ang itay na nagpaliwanag. Kaya, ayun, humingi sila ng pasensya. Dapat lang. Kung nandoon ako, ay nako, hindi nila maaring gawin na pagbintangan ka dahil hindi ka naman mukhang magnanakaw eh. Aba, sigurado na maraming makakarinig nagsasabihin sa'yo na magnanakaw ka. Hindi naman po, inay. Siyempre, nag-aral din sila. Dahil lang alam nila, nadukutan sila. Yun pala, nahulog yung pitaka at pambayad ng anak nila sa pag-review niya sa nursing. Teka, binigyan ka ba ng pakinabang mo dahil napulot mo ang pera nila? Oo naman, ulay. Ayaw ko sanang tanggapin. Pero, hindi na nila pinabayaran sa akin yung nabawas kong 3,000. Naunawaan din nila. At hindi lahat ng pera, ibabayad pala sa pag-review ng anak. Kaya yung sobra, pinigyan lang sa akin para pambili ng gamot ni Itay. Ganun ba? Magkano naman yan, anak? Nang dumalaw sa kapatid na may sakit. Ay, siya pala ang iniisip niyo, ma'am. Yung nakapulot ng pitaka ng mami ninyo. Ay, alam mo, ma'am, gwapong lalaking yan. Pwedeng paglihian. Ay, ma'am, naakit din ba kayo sa kagwapuhan niya? Ewan ko ba, Aling Iday, kung ano itong nararamdaman ko. Bakit hindi ko siya makalimutan? Kagabi, alam nyo, hindi ako dalawin ng antok. Matagal bago ako nakatulog. Bakit ko siya iniisip, Aling Iday? Ha! Ay, naku, ma'am. Huwag mong sabihin na umiibig ka sa kanya. Parang gano'n na nga ho. Talagang umiibig ako sa kanya, Aling Iday. Ay, sa bagay, walang masama kung yan ang nararamdaman mo. Pero, tandaan mo ha, ma'am, ikaw ay isang dalagang Pilipina. Ho? Anong ibig niyo sabihin, Aling Iday? Ay, alam mo, kahit umiibig ang isang babae sa isang lalaki, ay dapat, ang babae ang hindi magsasabi, kundi hintayin ang lalaki na magtapat ng kanyang pag-ibig sa kanyang nagugustuhang babae. Paano kaya to, Aling Iday? Kung umibig ka sa kanya pero wala naman siyang nararamdaman sa'yo, di ba? Masakit yon sa isang babae? Ay, oo naman, ma'am. Pero kailangan magtiis at hindi dapat ipilit ang sarili sa kanya para hindi ka lait-laitin balang araw. Sasabihin ba namang malandi ka? Gusto mo ba yan? Kaya, ma'am, pag-ingatan mo ang iyong karangalan.
Tignan mo si Rudy. Parang may problema yata. Mula nang maibalik yung pera, parang matamlay siya. Ay, baka naman may nararamdamang sakit. Pero hindi lang niya masabi sa atin. Ay, sana tanungin mo siya, Binong. Sa palagay ko ay wala naman. Pero nahalata ko na may gusto siya sa anak ng may-ari ng pitaka. Ano? Ay, huwag na siyang maging ambisyoso. Dahil may kaya sila. Sigurado na di papayag ang mami ng dalagag yon na maging manliligaw ang anak natin. Hindi mo masasabi yan, Ilyang. Paano kung sila ang magkapalaran? Kaya nangyari ang pagkapulot ni Rudy sa pitaka ng mami niya para makilala ang dalagang yon. Ay, nako, Bidong. Nangangarap ka yata na ang liligawan ni Rudy may kaya. Ay, nako. Hindi mangyayari yan. Dahil ang nililigawan ni Rudy ay si Beatrice. Sige, tama na. Huwag nating pagtalunan yan. Si Rudy lang ang makakapagdesisyon kung gusto niyang ligawan ang dalagang yun. Oo, tama yan, Bidong. Kaya mamaya ay tatanungin ko siya kung may problema si Rudy. Rudy, anak, bakit ba ganyan ang itsura mo? May problema ka ba? Wala po, inay. Kaya lang, iniisip din yung kalagayan natin sa buhay eh. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? May nang aapi ba sa'yo? Dahil mahirap lang ang buhay natin. Wala naman eh. Kaya lang, may nagugustuhan sana ako eh. Kaya lang may kaya sila sa buhay. At may pinag-aralan. Naiya akong makipagkaibigan. Ganun ba, anak? Ikaw naman ang tumigil sa pag-aaral mo noon eh. Di sana nakatapos ka na sa kolehiyo ngayon. Tinamad na kasi ako na noon eh. Kala ko hindi importante yung pag-aaral at makapagtapos sa kolehiyo. Yun pala, kailangan talaga. Lalo na kapag naghanap ka ng trabaho. Sa bagay. Pero sa ngayon, wala na tayong magagawa. Kung gusto mo, di pwede mo namang ipagpatuloy ang pag-aaral mo eh. Dahil walang pinipiling edad ang pag-aaral. Ay, naku, huwag na inay. Siguro mahirapan ako. Parang magsisimula pa ko na naman sa umpisa eh. Baka kalimutan ko na siguro. Sige, ikaw ang bahala. Kung ano-ano ang iniisip mo para makaahon tayo sa kahirapan. Teka, hindi pa ba nagbabalik bayan si Beatrice? Siya na lang ang suyuin mo dahil bagay kayo. Alam mo, Belba, masaya ako. Dahil ang resulta lang ng board exams mo ang hinihintay dati. Opo, Mami. Sa wakas, natapos ko rin ang hirap ko sa aking pag-aaral at magagamit ko rin sa trabaho ang pinag-aralan ko. Oo naman, Iha. Bakit? Ano ba ang sinabi ng Auntie Shaira mo? Pwede ka ba niyang tulungan doon sa abroad? Opo, Mami. Pero kailangan mo ng board passer ako at may experience sa pagiging nurse bago ako makapunta ng abroad. Ganun ba, Iha? Alam ko naman na may papasa mo ang board exams mo, Iha. At nag-apply ka na ba sa isang ospital para makapag-practice ka na?
Opo, Mami, meron na. At pwede na ako magsimula sa Lunes. Kaya wala nang problema. Mabuti naman kung gano'n, Iha. Para di mo na problema kung gusto mong mag-abroad. Para rin sa inyong magandang kinabukasan. Opo, Mami. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo sa akin, ha. At ganun din kay Daddy. Sana matumbasan ko ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. At matutulungan ko kayo sa inyong pagtanda. Ano ba itong nagyayari sa akin? Parang umiikot ang paligid. Nahihilo ako at nagdidilim ang paligid ko. Sa bagay, napagod ako sa pagmamaneho. Kung minsan ay lumalabo na ang mata ko. Kaya kailangan ko nang magpa-check up para malaman ko kung may diferensya na ang mga mata ko. Ano ba naman ito? Sumasakit na naman ang ulo ko. Mami, bakit po? Ano bang nangyayari sa inyo? May masakit po ba sa inyong katawan? Kon Iha, nahihilo na naman ako. Ha? At parang lumalabo ang paningin ko. Kung ganun, kailangan nyo magpa-check up para malaman kung ano yung nararamdaman nyo. Samahan ko kayo, Mami, sa doktor. Oo, Iha. Pero di ko kaya ang magmaneho. Ang mabuti pa ay kunin mo yung gamot ko doon sa kwarto ko para tumigil itong pagkahilo ko. Opo, Mami. Wala na ba kayong ibang gamot na iniinom para kunin ko na rin? Tawagin mo rin si Iday dahil may iuutos ako sa kanya para makausap ko si Rudy. Opo, Mami. Sasabihin ko po kay Aling Iday na may iutos po kayo at saka kukunin ang gamot nyo. At pagkatapos, sasamahan ko kayong magpa-check up. Rudy, pinapasabi ni Mamila sa iyo na pumunta ka raw dun sa bahay nila. Ha? Bakit? Ano bang kailangan ni Mamila sa akin? May binili ba siya sa'yo? Wala naman. Basta sinabi lang sa akin na pumunta ka raw dun sa kanila at kakausapin ka ni Mamila. Ganun ba? Ngayon na ba ka pupunta sa bahay nila? Sige, at magpapaalam muna ko kina inay para alam naman nila kung saan ako pupunta. Sige. Aasahan ka ni Mamila, kaya huwag kang tatangke. Ano balay mo? Baka bigyan ka ng ayuda, hindi ba? Hindi naman siguro. Baka may paggagawa lang na trabaho ron na hindi nila kayang gawin. Sige, at susunod na ho ako kaagad. Melba, naririto na naman ako para malaman ko ang iyong kasagutan. Sana sagutin mo na ako ngayon. Juan, Kuya George, pasensya ka na, ha? Talagang wala akong nararamdaman para sa'yo dahil itinuturing kitang kuya. Ano? Hindi totoo yung sinasabi mo, Melba. Sana bawiin mo. Ang mabuti pa, humanap ka na lang ng iba na liligawan mo. Dahil talagang wala akong nararamdaman para sa'yo. Alam ko na kung bakit nagbago ng isipan mo. Dahil may nakita kang iba. Yung Rudy na yun ang dahilan, di ba?
Aminin mo. Sige. Oo. Totoo ang sinabi mo. Hindi. Hindi! Ano kaya ang gagawin ni George sa kanyang nalaman na sinabi ni Melba? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rudy dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.